mabibigat lang yan kasi anesthesia. Yan katatapang. O pagka tuloy mo, pwede ka na mag-elbrad. Diba? O, yun ay sakit. Yun ay sakit. Halika ka na, relax ka lang kasi wag ka na ano. Oo ano. Kaya, Hindi po. hindi. Yan. Hindi po. Hello mga mamis, dito nga nilalagyan na nga si Kyle ng anesthesia. Nanong na nga rin pala siya dito ni Doc kung nararamdaman pa niya. Ang una, pangalawa hindi, tapos maya-maya napaanga dito talaga si Kyle. Medyo nararamdaman pa daw kasi talaga niya. Kung hindi nga ako nagkakamali, parang sabi nga sa akin ni Kyle, naka-4 na lagay nga daw ng anesthesia. Paano ba naman kasi nararamdaman pa daw talaga niya? Dito nga wala na pala ako dito. Paano ba naman kasi bago nga talaga sila mag-start, lumabas nga ako dito. And wala talaga akong lakas ng loob para dito sa loob. Kaya naman nagpaalam na nga talaga ako sa kanila ng daddy niya. Sabi, 13 weeks and 3 days. Pero in actual, Nawag nga dito ni Kyle yung daddy niya para nga daw lumakas yung loob niya. Kaya naman hinawakan na nga siya dito ng daddy niya. Paano ba naman kasi inuumpisahan na nga siyang i-laser dito? Dami nga din palang nagtatanong dito kung ano yung ginawa kay Kyle. Bali, ang pinagawa namin sa kanya, laser painless bloodless nga pala. Grabe, high-tech na nga talaga ngayon. Dati kasi wala talagang mga ganito. Swerte na din kasi talaga ng mga bata ngayon. Bilis lang naman din daw sabi ng daddy ni Kyle. Medyo nagtagal nga lang talaga sa may anesthesia. So ito, okay na nga. Tapos tinutulungan na nga siya dito ng daddy niya. At tapos nga lang ni Kyle dito, kaya naman ito tinulungan na nga siya ng daddy niya. Nawag na nga rin pala ako ng daddy ni Kyle sa labas para nga maipaliwanag na sa amin ni Doc dito. Tapos lumabas na nga din pala kami agad para nga makabili at makainom na rin si Kyle ng gamot. Ay kinukwento pa nga talaga sa akin dito si Kyle. Kita nga daw niya yung daddy niya na muntik na nga daw manggilid yung luha. Ikita daw kasi siguro siya na talaga namang kinakabahan, kaya naman naging gano'n na rin yung daddy niya. Ako wala talagang lakas ng loob at lumabas. Nakakatuwa nga dahil parang wala lang yung nangyari kay Kyle. Ewan ko na lang talaga mamaya pag nawala yung anesthesia nito, Diyos ko po. Tama nga sila, ang bilis lang talaga ng panahon. Parang kailan lang, karga-karga lang talaga namin si Kyle. Pinapatulog sa dibdib ko, hinehele kapag umiiyak at sunod ng sunod sa akin kahit saan ako pumunta. Tapos ngayon, dumaan na siya sa isang espesyal na yugto ng pagiging binata. Ano ba naman kasi, habang lumalaki sila, unti-unti mo ding nare-realize na hindi na sila yung dating baby mo. Dati kasi, simpleng yakap lang, okay na siya. Ngayon, minsan, nahihiya na magpalambing lalo na kapag may ibang tao. Pero kapag kami-kami lang, nandun pa din yung batang Kyle na malambing at makulit. Doon ko, mas lalo na-realize na kahit lumalaki sila, may part pa din sa kanila na mananatiling baby natin. Nakakaiyak lang talaga isipin na dati hawak-hawak lang namin siya ng daddy niya sa pagtawid. Ngayon, may sarili na siyang lakad. Sariling desisyon sa maliliit na bagay at unti-unti nang natututong maging independent. Siguro ganito talaga kapag magulang ka, no? Yung habang hinihiling mong lumaki sila ng maayos, may part din sa'yo na gusto mong bumagal muna yung oras kahit konti lang. Kasi hindi mo namamalayan yung batang dating nagpapabuhat sa'yo, bigla na lang isang araw, binata na pala. Kaya habang nandito pa yung moments na gusto pa nilang tumabi sa atin, yumakap o magkwento tungkol sa araw nila, ako, sulitin na talaga natin bilang magulang yun. Hindi man nila palaging sabihin, alam kong kailangan pa din nila tayo. Pero kami naman ang daddy niya, nandito lang palagi sa tabi niya habang unti-unti siyang lumalaki at nangangarap para sa sarili niya. Nakaka-proud lang, sobrang nakaka-proud. At oo, teary eyes na naman ako kasi another milestone na naman ito para kay Kyle. Mga magulang na nanonood nito siguro makaka-relate kayo. Yung pakiramdam na gusto mong makita silang lumaki pero nalulungkot ka din kasi ang bilis pala talaga ng panahon. Kaya naman, yayakapin ko pa din si Kyle hanggat pumapayag pa siya. Madalas, kukulitin ko pa din siya hanggat napapangiti ko pa siya. At sobrang mamahalin ko siya sa bawat stage ng buhay niya. Kasi kahit gaano pa siya kalaki, siya pa din talaga yung baby boy namin ng daddy niya. Hala, ang dami ko na namang sinabi, maiiyak na naman talaga ako nito. Ali, nakabili na pala kami ng ibang gamot ni Kyle. Tapos, dito nga kami dumiretso sa may 7-Eleven. Bili kasi namin ng ibang juicy Kyle, pati na rin ng mga pagkain. Mamadali na nga din pala kaming umuwi dito. Paano ba naman kasi hinahanap na nga kami ni Kyle? Single na nga lang kami ng daddy niya para nga mabilis kaming makauwi.
makauwi. Nahanap pa nga kami ng isang nireseta sa amin na gamot pero wala nga din sa Mercury dahil naubos na nga daw. Baka sakali nga lang talaga kami dito sa may highway. Nung tinanong ko nga, medyo kinakabahan pa nga talaga ako dahil baka wala. Patawag na nga din pala kami sa Mercury. Ang sabi sa amin sa may San Ildefonso daw meron pero sa may Gapan wala. Medyo malayo na din sa amin yon, kaya naman nung pumunta nga kami dito, grabe natuwa ako dahil meron nga daw sabi ni ma'am. Ito nga yung ini-spray para daw mabilis matuyo. Bukos pa naman niya kailangan to, pero ito kukumpletuhin na nga talaga namin ng daddy niya. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.